Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay January 24, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 3, verse 20 to 21. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ng napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na si Jesus sa bahay ay kasama ng kanyang mga alagad ay muling dinagsa ng napakaraming tao. Halos hindi na sila makakain. At nang mabalitaan ito ng kanyang mga kamag-anak, ano yung paratang nila? Nasisiraan na siya ng bait. Alam niyo po, mahalagang maunawaan natin na yung sinabing nasisiraan ng bait, hindi ito pang-iinsulto lamang, kundi ito ay pag-aalala na may halong hindi pag-unawa. Hindi nila iniinsulto si Jesus na nasisiraan, kundi nag-aalala sila. Bakit nag-aalala? Dahil para sa pamilya ni Jesus, ang kanyang ginagawa ay labis, ito ay sobra at hindi na normal. Kung minsan, hindi ba, halimbawa, pagka tayo ay maraming ginagawa, di ba, pagka busy tayo din naman ay dumarating sa pagkakataon na hindi tayo makakain, hindi tayo makapagpahinga, dahil nga gusto natin matapos yung trabaho natin. Kaya yung term na nasisiraan ng bait, ibig sabihin, teka, hindi normal yan. Puro katrabaho na wala ka man lang pahinga. Kaya, ito yung konteksto. No? Pagka titingnan din natin, no? Ganun din kung minsan yung karanasan natin, lalo na kapag sumosobra na tayo, no? Sorry for the term, hindi pala sumosobra. Lalo na kapag seryoso tayo sa pananampalataya. Hindi ba kung minsan ay kapag pinili mong maging tapat, kapag tinatahak mo yung landas ng paglilingkod, anong sasabihin? Ano ka ba naman? Masyado kang religious. Ano ka ba naman? Katanga-tanga mo. Andiyan na yung palay ayaw mo pang i-grab. Pagka merong nag-a-attempt na i-corrupt tayo, ganyan, yung laging binabanggit. At mas masakit, no? Kung ito ay mula sa mga mahal natin sa buhay. Pero dito, ipinapakita ng Ebanghelyo na ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang laging nauunawaan. Madalas, kahit yung mga pinakamalapit sa atin, sila yung nagja-judge sa atin. Di ba? Halimbawa, laging sa sobrang pagmamahal mo sa ministry, anong sasabihin sa'yo? Baka lumampas ka na sa langit. Di ba? Yung wala ka ng ibang ginawa, puro yaan na lang. Ganyan din yung karanasan ni Jesus during that time. Hindi sila makakain sa dami ng tao na gusto nilang paglingkuran. So, ano ang challenge dito sa atin? Paano natin ito maisa sa buhay? Number 1, manatili tayong tapat sa tawag ng Diyos. Kahit kung minsan, hindi tayo nauunawaan ng lahat sa ginagawa natin. Pangalawa, piliin natin na unawain sila kaysa sa magalit. Tandaan, hindi lahat ay handang umunawa agad.
Let us pray. Panginoong Jesus, ikaw na laging nami-misinterpret, ngunit palagi kang tapat sa misyon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na magpatuloy kahit kami ay pinagdududahan. Patatagin mo ang aming puso at punuin ng iyong kapayapaan sa gitna ng hindi pag-intindi ng iba. Amen. Kung meron kayong kakilala na baka pagod na rin dahil hindi sila naunawaan, ito yung mahalagang paalala. Share po natin yung gospel na ito, audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya, at mabunga na mabuting gawa. God bless us all.